gabi, sambahin niyo ang Diyos, bituing nagniningning. Sambahin niyo ang Diyos, dagat, bundok, halaman at hayop, purihin niyo ang Diyos. Purihin ang Diyos, kayong gawa niya, umawit ng bagong kanta. Purihin ang Diyos, kayong anghel niya, ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Napakaganda po ng sinabi ni Santo Domingo nung minsan. Saint Dominic once said that we should arm ourselves with prayer, not with the sword. And we should wear humility rather than fine clothes. Bakit napakahalaga ng panalangin? Dahil yan ang sandata natin sa masama. Bakit napakahalaga din ng pagpapakumbaba? Dahil hindi tayo makakagawa ng mabuti kung mataas ang ating loob. The foundation of all virtues start by being humble. And remember, there are 3 keys so that the gates of heaven would open for us. The first key is humility. The second key is humility. And the third key is humility. Isipin natin ang mga pagkakataon na kung saan nagkulang tayo sa pagpapakumbaba. Alalahanin natin ang mga pagkakataon at oras na kung saan nagkulang din tayo sa pagdarasal. Dahil kapatid, pag hindi ka nananalangin, diyan pumapasok ang mga masasama sa iyong isip at puso. Pag hindi ka nagpapakumbaba, hindi mo nakakamuka ang Diyos. Mas nakakamuka mo ang demonyo. Kaya naman, magpakumbaba tayo muli. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at pagkukulang para tayo ay muling makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami ginawa mong mga bagong nilikha sa pamamagitan ng anak na naging aming kamuka. Ipagkaloob mo sa amin ang pagpapala na kami maging gaya niyang dakila, pakundangan sa kanyang pag-ako sa aming dalita. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa anak ng Diyos, sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naaayon sa kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling natin sa kanya. Kung makita nino man na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang
di hahantong sa kamatayang espiritual, ipanalangin niya ang kapatid na iyon at ito'y bibigyan ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayang espiritual. May kasalanang hahantong sa kamatayang espiritual at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan. Ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayang espiritual. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ni Hesukristo at hindi sila maaaring anhin ng diablo. Alam nating tayo'y mga anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diablo. At nalalaman nating na parito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Alleluia, 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 alleluia. Bayang nasa kadiliman, sa lilim ng kamatayan, ngayoy nagliliwanagan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, si Jesus at ang kanya mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon kasama nila at nagbinyag. At si Juan ay nagbibinyag rin naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabinyag. Hindi pa nakabilanggo noon si Juan. Minsan, nakatalo na mga alagad ni Juan ang isang Hudyo tungkol sa tanging paraan ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Rabay, yaon pong lalaki kasama ninyo sa ibayo ng Hordan
na inyong pinatotohanan ay nagbibinyag rin at nagpupunta sa kanya ang lahat. Sumagot si Juan, walang tatanggapin ang taong malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo na rin ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Sugo lamang ako, mauuna sa kanya. Ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak pagkarinig sa tinig nito. Gayon din naman, lubos na ang kagalakan ko ngayon. Kinakailangan siya ang maging dakila at ako naman ay magbaba. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat at maraming salamat po sa ating mga followers, sa ating mga bisita na physically nandito, nagsisimba, at sa inyo din po mga online regular mass goers. I hope and pray that you are well and that you continue to be well, healthy, and happy. Amen? Meron pong isang kwento tungkol po sa isang babae. Minsan pumunta po siya sa parokya, sa simbahan, at hinanap po niya ang pare. Sabi niya, Father, namatay po yung pusa ko. Pwede po bang kayong magmisa dito sa alaga ko? Ito pong pare, nabigla at medyo naiinis. Sabi niya, misa? Pusa? Patay? Ay, madam, sabi po ng pare, hindi po ako nagbabasbas, hindi po ako nagdadasal, hindi po ako nagmimisa para sa mga hayop. Bakit hindi nila po kayo pumunta doon po sa pastor? Baka pwede po niyang basbasan, baka pwede po niyang ipagdasal yung alaga niyong pusa. Sige po. At sabi naman po nitong babae, ay, ganun po ba, Father? Sa tingin niyo po ba, mahal yung bayad sa blessing ng patay na pusa? Sabi po ng pare, siguro hindi naman. Magkano po ba ang ibabayad niyo? Sabi po ng pare dito sa babae. At sumagot po ang babae, iniisip ko po kasi, Father, na magdodonate na lang ako ng 10,000 pesos. At bigla sabi daw po ng pare, Hay, Mrs., bakit hindi niyo po sinabi Katoliko pa lang pusa niyo? So, dito, sige po, sa Kristan, buksan mong simbahan, buksan mong mga ilaw, magmimisa tayo, sabi po ng pare. Narinig lang po yung pera. Aba, nagbago na ang ugali ng pare. Hindi po ba? Joke lang po yun, ha? Baka akala nyo, true to life story yan. Pero, hindi naman po malayo sa katotohanan. Hindi po ba? Na minsan, marami sa atin sinasamba ang pera. Amen? That is the hard truth that many times we deny. That one thing that we worship in our life is money. It is wealth. It is riches. Amen? Ano po ang sabi ng unang pagbasa? Galing po sa sulat ni San Juan. It warns us. St. John tells us, children, be careful and guard yourself against idols. What are idols? Ano po ba ang mga Diyos-Diyosan? Remember this. An idol is anyone or anything that you put above God in your life. An idol is anyone or anything that you put first rather than God. An idol is anyone or anything that you consider much more important rather than God. Sometimes, even good things can become idols. Amen? If they make us lose our focus and sight on God. Pag ang isang tao o isang bagay nagiging balakid para hindi mo sundin ang kagustuhan ng Diyos, kapatid, mag-ingat ka dahil ang taong yan, ang bagay na yan, ay nagiging Diyos-Diyosan mo na. Amen?
Aminin man natin o hindi, madalas ang inuuna natin sa ating buhay ay ang pera. Tingnan nyo na lang po ang salitang ginagamit natin kapag tayo ay nagtatrabaho o nagdenegosyo. Di ba? Ang salitang ginagamit natin ay kumikita ako. Anong pinagkakakitaan mo? Anong ibig sabihin nito? Parang pinapakita natin na ang mas mahalaga para sa buhay na ito ay yung makakita ka, makahanap ka ng pera. Hindi po ba? Pero ang tanong, paano naman ang Diyos? Binibigyan ba natin ng oras at ng panahon ang ating paghahanap sa Diyos? Meron kang palaging oras para kumita ng pera. Pero ang tanong, nakikita mo ba? Binibigyan mo ba ng oras at panahon para makita ang Diyos? Dahil madalas, nauubos ang ating oras sa paghahanap ng kita, ng kayamanan. At napakadelikado po nito. Kapag hindi mo na nakikita ang Diyos sa iyong buhay, di ba? Nabubulag ka na sa katotohanan. Nabubulag ka na sa kabutihan dahil ikaw ay nabubuhay na sa kasamaan at kadiliman. Kapatid, mag-ingat po kayo kapag ginagawa niyong idol o Diyos-Diyosan ang pera dahil hindi mo na nakikita ang tama sa mali. Hindi mo na nakikita ang matuwid sa baluktot. Amen? Meron po akong sakop dito sa parokya, isa pong baryo na kung saan merong bakahan. At nagrereklamo po ang mga tao dahil minsan pag nagdudumi yung mga baka, umaalingasaw, naaamoy nila yung baho ng mga baka. Ang nagrereklamo po itong mga tao dahil madalas hindi po sila makahinga ng mabuti. Anong ginawa nila? Ang kwento ng mga tao, nagreklamo sila sa DENR. Dumating daw ang mga tauhan ng ahensya at sabi nila, kaming bahala, ipapasara natin yang bakahan na yan. Huwag kayong mag-alala, kawawa ang mga tao. At pumasok daw po nitong mga tauhan ng DENR. Pagkatapos daw po ng ilang oras, lumabas itong mga tauhan ng ahensya. Aba, iba na daw ang kanilang sinasabi. Ang sabi nila sa mga tao, mabango naman eh. Wala namang kaming naamoy na baho. Ano pong nangyari? Bakit po hindi nila naamoy yung baho? Yung po pala, natakpan na yung mga ilong nila sa sobre ng pera. Kaya pala hindi nila naaamoy yung baho dahil ang naaamoy na nila ay yung perang binigay sa kanila. Nung ibig sabihin, sinuhulan sila. Diba? Siguradong mabango ang iyong maaamoy kapag tinakpan ang iyong ilong ng pera. Di po ba? Let's admit it that we worship money sometimes. And when you make money your idol, it is the poor people that suffers. Amen? Be careful in making wealth your God, because you might be selling your soul to the devil. Pero, saan ba nagmumula itong ating pagnanasa na magkaroon ng pera at ng kayamanan? Hindi po ba nagmumula yan sa ating pagkamakasarili? Whenever you have a desire to have money, to have more wealth and riches in your life, be careful. It comes from your selfishness. Let's admit it that many times we also worship our ego. Mahalagang tandaan po yan. Opo, mahalaga din naman na alagaan natin ang ating sarili. Pero mayroon pa pong mas mahalaga kaysa sa ating mga sarili. Ano po yun? Ay ang sundin natin ang kagustuhan ng Diyos. Ay ang maging tapat sa Panginoon. Mas mahalaga na gawin mo ang utos ng Diyos bago mo sundin at gawin ang iyong kagustuhan. Dahil pag ang Diyos ang una sa iyong buhay, tandaan niyo po, iuuna ka din ng Diyos. Understand, my dear friends, that your ego is a deadly poison. Kapag meron kang pagkamakasarili, minsan nakakasakit ka sa iba at pinapahamak mo din ang iyong sarili.
Di ba ang ibig po sabihin ng ego, ego, is edging God out. Kapag makasarili ka, sinasantabi mo, kinakalimutan mo ang Diyos sa buhay mo. Kapag makasarili ka, mahirap na sumunod sa Diyos. Maaaring ang iba, sasabihin po nila, Father, kailangan naman po natin ng konting ego. Kailangan din naman po, di ba, isipin natin ang sarili. Ang tanong ko po sa inyo, ito, kakainin mo ba ang isang pagkain na may konting amag? Di ba hindi? Iinumin mo ba ang tubig na may konting lason? Di ba hindi? Kakainin mo ba ang sabaw na may konting langaw? Sasabihin sa iyo ng waiter, maliit lang pong langaw yan eh. Pwede na yan. Di ba mandidiri ka? Kapag merong kakaunting pagkamakasarili, kapatid, gagamitin yan ng demonyo para pasukin niya ang puso mo. Kapag tinanim mo ang konting pagkamakasarili sa iyong puso, ano mangyayari? Lalaki yan, mamumunga yan, at itutulak ka niya palayo sa Diyos. Di ba? Anong sinasabi ng madalas na mga hindi nagsisimba at nananalangin sa inyo? Nung sinasabi ng isip mo, deserve mo na magpahinga, deserve mo na magbakasyon, na uunawaan naman ng Diyos. Look at that. Is that voice really coming from God? We know that that voice is really coming from your ego, coming from yourself. Hindi ka ilalapit ng iyong pagkamakasarili sa Diyos. Kaya nga po, isang gamot ng ego o pagkamakasarili ay ang pagpapakumbaba, humility. Kapag nagpapakumbaba ka, nagiging mas pinagpala ka at mas malapit ka sa Diyos. At si San Juan po, itong ating narinig sa Ebanghelyo, napakagandang halimbawa ng pagpapakumbaba. Anong ating narinig? Anong sinabi niya? God must increase and I must decrease. Kapatid, kapag pinupuno mo ang iyong sarili, mas nahihirapan ka na mabuhay na masaya at payapa. Nung po minsan, merong isang kwento tungkol po sa isang truck, binabaybay niya ang highway. Kaya lang po, pagkalaki-laki po nitong truck, anong nangyari? Sumabit po dun sa mga puno sa highway. Ito pong driver, wala naman lagari. Hindi po niya alam kung paano niya aalisin sa pagkasabit yung kanyang truck. Buti na lang po, itong kasama niya na pihante, nakaisip, anong ginawa? Binawasan po yung hangin dun sa mga gulong. Dahil nawala ng konting hangin, anong nangyari sa truck? Biglang nagbaba. At dahil bumaba, naalis po sa pagkasabit yung truck dun sa sanga ng puno. At dahil din po dito, nakapagpatuloy po sila sa kanilang paglalakbay. Di po ba parang ganyan din ang buhay natin minsan? Baka naman, kaya nahihirapan ka dahil punong-puno ka sa iyong sarili. Kaya hindi ka masaya sa iyong pamilya. Kasi gusto mo ikaw ang palaging tama. Di po ba? Bakit meron kang nakakaaway sa iyong trabaho? Baka gusto mo ikaw ang palaging pinakikinggan dahil puno ka ng pride. Mga kapatid, tandaan niya po, hindi ka rin makakapagmahal pag puno ka ng pride. Amen? Kapatid, huwag mong gawing Diyos ang sarili mo. Iisa lang ang Diyos. Yan ang ating Panginoong Hesukristo. Iisa lang ang Diyos. At hindi ikaw yun. Kapag ginagawa mong Diyos-Diyosan ang iyong sarili, makikita mo na hindi darating ang grasya sa buhay mo. Kung pagsisilbihan natin ang Diyos, ipapakita niya sa atin ang daan para ikaw pa ay pagpalain niya ng sobra-sobra. Kaya sa banal na misang pong ito, ating ipagdasal, sabihin natin sa Panginoon o Panginoong Diyos, turuan mo ako na iwanan ito mga ginawa kong Diyos-Diyosan sa aking buhay. Turuan mo ako na ikaw lamang ang dapat sambahin para ang aking buhay ay mapuno ng grasya ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Tulad ni San Juan, manalangin tayo na maging tapat sa ating bukasyon at misyon bilang mga Kristiyano. Ating sabihin,
Panginoon, dinggin po kami. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang isang simbahan, nawa ang aming pakikibahagi at pagmamalasakit ay maipaabot namin sa mga di kasapi ng ating pamilya, pamayanan at bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating binyag naway isagawa bilang isang panawagan para makisalamuha at makiramay sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kabataang lalaki at babae naway makinig sa Espiritu na nasa kanilang mga puso at tumugon sa mga ibinubulong nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama namin, naunawaan namin na kami ay tinatawag mo upang ipalaganap ang mabuting balita ng iyong kaharian. Tulungan mo kaming makabahagi, mapagligtas na gawin ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo ngayon at magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mong aming maihainan ang aming mga alay ay iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang mga aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong sinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong pinakita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin. Minarapat mo sa pagkatao nami, maningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa na mga anghel, nagsisiawit na papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinagsasalo mo sa iyong banal na piging, ay papapakinabangin mo sa iyong mga dakilang pag-ibig, ngayon at kailanman. Upang pagkalipas sa mga kaloob mong pangsamantala, makamtan namin ang aming inaasahang pamahalagian sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Napakaganda po ng sabi ng isang Christian author, si C.S. Lewis, nung minsan. He said, "Be careful with idols.
because they tend to break your heart. Mag-ingat daw po tayo sa mga hinahangaan natin dahil kalaunan, sasaktan nila ang ating mga puso, ang ating mga loob. May katotohanan, di po ba? Yung mga ina-idolize nyo na mga artista, na mga love couples o tandem, anong nangyari? Nagkahiwalay sila. At pati kayo affected, di ba? Iniiyakan nyo ang mga hiwalayang yan. May katotohanan na pag ina-idolize mo, hinahangaan mo, hindi malayo, nasasaktan kanya. Kaya nga, magandang itanong, who or what do I idolize in my life? Nung ibig sabihin ng idol o Diyos-Diyosan, yung binibigyan mo ng mas halaga, inuuna mo sa buhay mo kesa sa Diyos. Kahit na mabuti at magandang bagay, pwede maging idol. Ang pera, mabuting bagay yan na pwede makatulong sa ating pamumuhay. Kailan nagiging masama ang pera? Pag inuuna na lang natin, pag yan na lang ang ating palaging hinahanap at nakakalimutan natin ang Diyos na gumawa sa ating buhay. Magandang pagmunihan, magandang pagnilayan. Tingnan natin, ano ba ang madalas na inuuna ko? Saan nauubos ang aking oras sa aking buhay? Bakit kakaunti lang ang oras at panahon na aking naibibigay at naiaalay sa Diyos? And a good prayer is, for today, say, I surrender to you, O Lord. Inaalay ko ang aking sarili sa iyo, Panginoon. Ang aking kataasan, ang aking mga pagkukulang, lahat ng aking panaginip at pangarap, I surrender everything to you, O Lord. And remember, you cannot surrender, you cannot give yourself totally to God without humility. Nag-uumpisa ang ating pag-aalay sa Diyos, nag-uumpisa ang ating katapatan sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. So we also ask for the intercession and the prayer of St. John the Baptist, who embodied humility in his life. Sabihin natin, San Juan Bautista, turuan mo kami, tulungan mo kami kung paano magpakumbaba. Kapatid, pag ang Diyos ang iyong inuna, hindi niya sasaktan ang iyong puso. Kung hindi, pupunuin ka pa niya ng kapayapaan, ng tuwa at panibagong buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Kayo basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.